may ibabahaging experience. Experience na kakaiba, kagimbal-gimbal, at kataas-taas ng balahibo. Joke lang. Walang nagsulat ng ganyan. Pero ngayong panahon na mga puso, may mapapakinggan tayong kakaiba. Dahil ito ay sensual horror. Sensual horror. Uunahan ko na kayo. Kung ikaw ay wala pa sa tamang edad or ikaw ay na-offend sa mga bagay na, let's say, nasa mature aspeto ng buhay, mag-skip ka na lang. Pili ka na lang ng papakinggan na ibang episode. Dahil sa episode na ito ay papasok ang podcast sa kwentong di pa natin nasusuli at nahahawakan. Nagbabalik ang kaibigan nating si DJ Joe sa kanyang kakaibang kwento. Ang kwento ng kanyang flagpole. Enjoy! So, yung proceed tayo sa isang creepy story ko. No? Ayan. Pero ito yung story na to medyo may R18. Pero I'm gonna Okay. choose my words carefully na lang. Sige lang, DJ Joe. So, I think naman, I'm assuming naman na lahat naman na nakikinig sa podcast and all platform mo, Sir Nick, is adult man eh. May mga minor, pero okay lang yan. Yun yung sinabi mo na isa warning for Yes. minors na. Avoid nyo skip na lang tong portion na to. Or kung bata pa kayo or marami pa kayong gatas sa labi, skip nyo na lang to. Oo. Yan. Yung story na to is nung may nakilala akong babae. College days to eh. Ang pangalan ng babae, Ana. well, katulad siya ng typical na babae na pinapantasya ko, maganda, sexy, yan. Lahat ng asset malaki. Yan. Nag-chat kami noon. Sabi ko, Ana. gusto mo na ba ako makita? Sabi niya, Ana. oo, Joe, sabik na ako makita ka. Sabi ko, paano yan? Pag nakita tayo, tapos may nangyari, okay lang ba sa'yo? Sabi niya, okay lang. Sige, eto na. Nung dumating yung araw na magkikita kami, sinabi ko, init ng katawan ko. Sabi rin sa akin, Ana. ay, ganun din ako, Joe. Kaso may problema ako eh. Ano yun, Joe? Wala akong pera ngayon eh. Masan tayo po pwesto? Ay, sabi ko sa kanya, medyo pa ako ng loko-loko eh. Sabi ko sa kanya, gusto mo sa bakanteng lote na lang. Sabi niya, ayoko, Joe. Sabi ko, ayoko rin, pero delikado yun eh. Mamaya mahuli pa tayo ng barangay. Tapos, ano ba yung kalokohan days ko? Yes. Rebellious, mapaglaro lahat. Tapos sabi sa akin, wala ka bang kaibigan na pwede tayo na may place? Meron pala akong kaibigan. So, tinext ko yung kaibigan ko na yun. Sabi ko, men, pwede sa inyo. Sabi, hindi pwede. Pero pwede sa pinsan ko kasi bagong patayo yung bahay niya. Wala pang tao doon. Pero nandun siya ngayon kasi binabantay niya, nandun yung tindahan. Sabi ko, sige, kitain mo kami, tapos puntahan natin yung pinsan mo. Okay. Tapos nag-agree yung kaibigan ko. Sabi ko, may kasama ako Sabi niya, sige. Tapos pinalik ako Ana. sabi ko, meron na tayong pwesto. Tapos sabi ko, excited na talaga ako. Kanina pa ako, yung bandera ng watawat ko, nakatayo na kanina pa. Yan sabi ko sa kanya. Tapos, ito na. Dumating yung kaibigan ko sa meet-up place namin. Tapos sabi niya, ano ba kasi, Joe? Tapos binubulungan niya ako. Sabi niya, alanganin ka talaga, Chumempo. May tao sa bahay. Nandun si mama, nandun si papa. Doon na lang tayo kilaganan sa pinsan niya, pinsang buo niya. So punta kami doon sa subdivision ng pinsang buo niya. Daming biyahe. Tapos sa meet namin, ako, yung kaibigan ko, tapos yung pinsan niya. Tapos kasama ko si Ana. Tapos kinausap ko si yung kaibigan ko. Sabi ko, men, kausapin mo yung pinsan mo, sabihin mo, pupwesto lang kami. Oo. Mabilis lang. Tapos sabi niya yung kaibigan ko, sinausap niya yung pinsan niya, sige, walang problema. So, Joe, alis na kami. Umalis na yung barkada ko, yung pinsan na may-ari ng bahay. Umalis din. Hinatak niya yung, alam mo yung sa establishment, yung hinahatak para magsara. Oo. Tunay na kaibigan yan Oo. Hinatak niya, sinarado niya yung tindahan. Tapos yung bahay na yun, malaki. Pero may mga tiles na. Pero yung pader, hindi pa smooth. Okay. Wala pa semento, wala pang pintura, may mga bakal-bakal pa. Yung second floor, hindi pa kompleto. Pero may bubong na, may kuryente naman. Tapos sabi ko, umalis na sila. Tara na. Sabi, saan tayo? Sabi ko, sa CR na lang tayo. Sabi, sige.
Sabi ko, kanina pa ako nag-iinit. Tapos pagtalikod ni Ana. inuubad niya yung damit niya. Pagtingin niya sa akin, sabi niya, sinasampay niya yung damit niya, tatanggalin niya yung bra niya. Sabi niya sa akin, Joe, magubad ka na rin. Tapos paglingon niya sa akin, nakaubad ka na pala. Sabi ko, kanina pa. Nauna ako magubad sa'yo. Mabilis. Oo, sabi ko. Sobrang excited ko nun eh. Oo. Tapos sabi niya, anong pwesto? Sabi ko, masikip kasi yung CR. Malaki yung bahay pero masikip yung CR na yun. Tapos sabi ko sa kanya, isarado na lang natin tong takip ng bowl, toilet bowl. Tapos upo ko, ibabaw ka na lang. Teka lang, kasi matangad kasi ako eh. Tukod ko tumatama doon sa ano eh. So masikip. Tapos, nung papasok na yung pechay doon sa plug pole ko, ay, bigla na lang may nagsalita. Alam mo pa kung ano sinabi, Sir Nick? Ano sabi? Hoy, ate. Yun lang. Oo, yun lang. Hoy, ate. Gumanon. Tapos, tumingin sa akin si... Ana. Sabi sa akin, narinig mo yun? Sabi ko sa kanya, narinig ko. Baka doon yun sa kapitbahay nila. Dali na. Sabi ko, bilisan mo. Tapos, ito na. Pupwesto na siya. Yes. Papasok na yung plug pole ko. Sorry. In terms of, pero sige lang. O, yun na. Papasok na. Yun. Papasok na yung plug pole ko kasi ang tigas ng plug pole ko nun eh. Oo. Okay. Tapos, nung malapit na yung pinakadulo ng plug pole ko dun sa pechay, biglang may nagsalita. Hoy ate, ano ba? Bumalik ko si... Ana. Oo. Napailing ako sa paligid, tapos tinignan ko yung Lalaki, pinto na boses. Lalaki. Boses batang lalaki. Okay. Tapos sabi ko, Ana. galing dito sa pagitan ng ulo natin eh. Sabi niya, Ana. oo, narinig ko. Sabi ko, batang lalaki. Tapos sabi niya, Ana. Joe, natatakot ako. Yung plug pole ko, matigas. Lumambot. Tapos sabi ko sa kanya, mag-tiis na lang tayo. Sabi ko, ayaw ko na. Tapos sabi niya, Ana. ayaw mo na, Joe. Sabi ko, ayaw ko na, may nagpaparamdam dito. Yes. Tapos, Ana. hubotubad din ako ng time na yun. Nung kukunin ko na yung pantalon ko para isuot ko, tapos nakandun yung brief ko sa nakasabit, biglang yung bata tumawa. Oo. Sabi ko sa'yo, tumakbo ko sa sobrang ano ko na, tumakbo ko palabas ng Ubad. CR. Oo. Hindi, ano lang ako isuot ko pa yung pantalon ko na mabilis. Hindi ko nga alam kung paano ko nagawa yun. Pero hindi nakabelt. Tapos yung brief ko, natatandaan ko, hindi ko sinuot yung brief ko, niligay ko sa bulsa ng pantalon. Oo. Tapos tumakbo ko palabas. Oo. As in, kinakalampag ko yung pinto na yung binababa. Yung ganun. Yes. Oo. Lumabas ako, tapos yung Ana. naiwan ko pala. Kawawa naman si Will. Okay. Naiwan ko si Ana. Tapos nakita ko yung pinsan ng barkada ko, yung may-ari ng bahay. O Joe, ano nangyari? Sabi ko, may doon, nagpaparamdam sa CR. Nasa kasama mo, nasa loob. Tara, punta natin. Tapos may si Ana. tumatakbo na rin. Oo. Wala siyang bra. Oo. Tapos nakapanty lang siya. Oo. Tapos ang natatandaan ko nun, hindi pala panty. Kasi yung panty niya, nakaladkad ko hanggang doon sa labas. Anong tumakbo ka? Oo, nung tumakbo ko. Oo. Kasi isa lang yung pinagsabitan namin nun eh. Oo. Nakaladkad ko na kasi parang wala siya sa sarili niya. Tapos umiiyak siya, umisigaw. Tapos pumasok kami ni barkada ko, ng pisa na ng barkada ko doon sa bahay nila. Tapos pinakalma kami. Tapos yun. Alam niya naman kasi na may mangyayari doon eh. Na magbebembangan kami doon sa bahay niya. Oo. Alam niya naman yun eh. Sinabi naman ng barkada ko. Tapos sinabi ko sa kanya, may namatay ba na bata dito? Sabi niya, Joe, kasi nung kinoconstruct tong bahay na to, nung ginagawa yung pundasyon, yung mga bakal, may mga bata naglaro. Isang bata dyan nalaglag na tuhog yung ulo. Oo. Sabi ko, nang ginawa, na-retrieve yung pangkay, nakuha ba? Sabi niya, nakuha naman daw, pero yung dugo, yung umagos na, kasi di ba pag yung pinaka-pundasyon ng bahay pinapagawa, may tubig. Nagtutubig yung pinaka-pundasyon. So yung dugo doon ng bata, nandun, hindi na nila binatter pump, hindi na nila dinrain. So sinama na nila doon sa, yun nga yung malapit sa CR, sa Pozong Negro. So naging parte na siya ng pundasyon ng bahay. Yes. Tapos yung Ana. sinasampal ako, minumura ako.
iniwan ko daw siya. Sabi ko, anong gagawin ko? Naunahan ako ng takot. Tapos, akala ko okay ka nun. Tapos tinext ko siya. Sabi ko, next time, ano na lang tayo, mag-check-in na lang tayo. Hiram na lang ako ng pera sa kuya ko. Wala na, ayaw na. Tapos, ang reply niya na lang sa akin nun, sabi niya sa akin, wag kang pupunta dito, ipapabarangay kita. Ayun na. Siguro, nagkaroon lang ako ng instinct na kailangan ko isave yung sarili ko bago yung iba. Oo. Yung parang defense mechanism ng utak ko gumana na kailangan ko isalba yung sarili ko, iwan na kita dyan. Yun yung pagkakamali ko. Yung tawang narinig mo, malapit sa'yo, nasa right mo, nasa left mo, nasa Alam mo yung, subukan mo pagtabi-tabihin yung ulo mo. Yung ulo mo, ulo ng barkada mo, tapos ulo na isa pang barkada mo. Okay. Tapos yung nasa gitna, alisin mo. Pero doon galing yung sounds. Okay. As in, sobrang lapit. Oo. Na hindi mo ma-pinpoint kung left or right na tenga mo yung nakarinig. Oo. Kasi sa sobrang lapit. Kasi pag malayo, makikita mo sa kunyari, tinatawag ka ng tao, tapos yung tao, mga ilan di pa layo sa'yo, May sa idea right ka eh. side mo. Oo. Yung right ear mo, dito yung galing yung sounds yun. Hindi mo ma-distinguish kasi halos nasa harap mo lang eh. Yun yung sabi sa akin ni Ana. Akala ko magiging okay pa kami. Akala ko may tutuloy ko yung flagpole ko. Pero sabi niya sa akin, wag kang pupunta dito, ipapabarangay kita. Naalala ko lang kasi I'm sure hindi ko alam kung narinig mo na yung DJ Joe. Merong Baguio stories na early episodes yun na nagbalak rin sila sa Baguio, sa forest. Sabi nila, uy, parang exhibitionist sa forest tayo. Tapos pagpunta nila doon, ayun na, merong nangyari, o may narinig sila, o may tumatakbo sa forest or something. Wala, umatras rin talaga sila. Sa Baguio. Hindi mo may iwasan kasi malamig dun eh. Oo, di ba? Kung malamig yung paligid, malamig yung panahon, mainit ang katawan. Oo. Ayun. Ay, nako. Kakaiba. Minsan napapaisip ako nun eh. Sabi nga nila, di ba, Sir Nick, yung babae na malapit mo ng gano'n. Tapos hindi natuloy. Palagi mo iniisip. Yes. Naiwan sa akin yun. Oo. Ilang taon. Parang sabi ko, ito na moment ko na to eh. Pero, Ana, kung nandiyan ka at nakikinig ka, si DJ Joe, DJ Joe, di ko alam ang status mo ngayon, pero, ayan, si DJ Joe, Baka pwede natin tuloy. parang podcast episode, may part 2. Baka pwede bumawi sa part 2. Mabawi sa part 2. Ayan ang ating panawagan kay Ana. Ay, nako. Kaya ako nakwento yun kasi ang multo, o yung iba kasi mga Pilipino, di ba? Paggabi, labasan ng mga multo. Kalukuhan mo yan. Anytime pwede sila kung gugustuhin nila. Totoo. Wala pinipiling Hapon ba oras yun? yan. Tama? Hapon yun, di ba? Oo, mga hapon na. Tapos wala rin pinipiling moment yan. Correct. Kung kailan, katulad yun sa akin, kung kailan puputok na yung Vulcan Mayon. Kung kailan matigas na yung flagpole ko, naudlot pa. Alam mo, kung lalaki ka, alam mo yung ibig sabihin ng gano'n naudlot. Masama sa loob yun, masama rin sa, DJ Masama sa Joe, loob ko sa akin. masama magtanim ng ganyang galit. Alam ko, pero iba yung kinimkim ko nung panahon na yun. Sabi ko, lintik na multo to, kung pwede lang itong sapukin, sinapukin niya. Kabata-bata mo, bumuboso ka eh. Parang gano'n. Nang istorbo talaga. Sana inantay mo na ako makatapos eh. Oo nga, no? Hindi, kasi bata eh. Hindi pa umabot sa ganung. Pero wait, ano nangyari eventually doon sa bahay? Pina-check ba nila yung bata o talagang wala? Dinid ba na lang nila? Alam nung piso ng barkada ko eh. Alam niya, pero yung tigong mo yung bibig niya, less information din yung sinasabi niya. Yes, So, oo. sinabi niya na sa akin na may nahulog daw na bata doon namatay. Tapos ang nangyari, kaya pala ganun yung bahay, na hindi pa well finished talaga. As in, di ba, iba nagpapatayo ng bahay, talagang pulido eh, di ba? Ilang buwan lang, tapos na eh. Yes, oo. So, kaya pala matagal yun sa kanila kasi binayaran nila yung pamilya nun. Oo. Kaya parang hindi na So, hindi pa yung tapos. funds na hindi yung bahay. nagkulang sa ibang parts. Oo. Kaya yung rough finish pa yung mga pader. Yan. Pero kung siguro, kung sa panahon niya magkakaroon ng pagkakataon, hanapin ko pa rin si Ana. Magsusorry pa rin ako sa kanya. Ayan. Sige, iwan natin yan, DJ Joe. Baka naman Ana, baka naman. Ayun lang. Maganda siya. Naalala mo pa talaga. Naalala mo pa, DJ Joe. Yeah. Kung mayroong artista na ihahawi ko sa kanya,
Kawawig niya si Rita Magdalena. Ayun na. Napaghahalata ang panahon na natin. Tapos yung kutis niya parang Regine Velasquez. Yan. Ganda yan. Mabango siya. Yun nga lang, naiwan ko siya Oo. sa CR. So, patawarin niya ako kung naririnig niya to. Yan yung spooky na Oo. karanasan ko na hindi lang ako yung naka-experience. Totoo. Totoo. Siguro kung alam ko makakalimutan niya ako, pero makakalimutan niya yung itsura ko, yung pangalan ko. Pero yung experience na yun sa CR, I doubt. Totoo. Tatak sa kanya yan. Kaya minsan naiisip ko, sabi ko, bakit yung moment pa na yun, ano? Actually, hindi mo alam kung bakit na... Hindi mo rin masabi. Na ano ka nung bata. Yung bata... Siguro siguro mainit yung katawan namin noon, sobrang naglalabas kami may ng energy, no? No? Oo, posible. Nilagyan natin ng reason, pero oo, posible. Kasi ang init na ng hininga niya noon eh. Oo. Ang init na rin ng katawan ko. So, siguro na ano siya, na-attract siya. Sabi nga, hindi ko alam kung ano tinatawag niya ng uyate, baka siya daw dapat. Hindi ako papayag na gano'n. Bata ka pa. Oo. Ako muna. Ay, alam mo, Mena, ito, hindi ko alam kung saan episode to. Sorry, nakalimutan ko na saan episode to. Pero, meron akong, hindi, baka nabasa ko lang sa Reddit to or sa isang chat, sa isang FB group. Ang kwento nila, nasa motel sila. Tapos, ang hinirit daw sa kanila ng multo doon. Uy, ako sunod ha. Uy, Ganun daw. Talagang takbuhan na sila. Pero parang nangyayari, in the moment na sila nun, may nangyayari na. Tapos yun ang narinig nila. Uy, ako sunod ha. Takbo daw. Talagang nagising sila. I mean, tauhan sila at umalis sila sa kwarto. yeah. So hindi ko alam kung merong ganung talagang... Because of the energy. I mean, to be logical about it, oo, posible, no? Yeah. Possible haunted yung motel. Karamihan kasi sa experience ko sa ganyan sa mga motel. Kapag yung motel malapit sa main road, Mas may active, mas merong... mas meron yung highway, kung tatabi ng highway, mga ganun. Kasi, eto, bibigyan uli kita ng location sa Ayan, sige. sa Sumulong. Going to Antipolo, yun yung Sumulong going to Antipolo. High school pa lang ako, pinagkukwentuhan na ng mga classmate ko yun. Kasi may mga classmate ako na, alam mo na, Yes, oo. nakakatikim na ng laman eh. Tapos sinasabi ko, nagtatanong kami, ano, ay tukod din na rin yung jowa ko. Tapos nagkataon din na after noon, mga college days, nagdala ako ng babae doon. Tapos yung babae, nag-check-in kami doon. Tapos, alam mo yung motel, di ba? Yung pagdadating yung food Di ko alam, yung, sorry DJ Joe, di ko alam yung ganyan. alam mo yung nagsiserve ng pagkain. Iba yung papasok siya dun sa pinto, tapos merong maliit na window. Tapos doon mo na lang kukunin yung pagkain para hindi kayo nai-istorbe kung gumagawa kayo ng milagro. Yes. Alam mo yung receiving area, maliit na bintana na babasagin. Tapos bubuksan mo lang yun, doon mo kunin yung order mo na pagkain. Aalis yung waiter, yung tawag dito, yung personnel ng hotel. Nag-serve ng food, oo. Nang hindi kayo nakikita. So, kausapin mo man siya o hindi, iiwan niya na yung pagkain doon, kayo na lang magbubukas ng maliit na window para kunin yun. So, yung time na yun, pagod na kami. And naubos na namin parehas yung lakas namin. Tapos, sabi ko sa kanya, matulog ka muna. Tapos sabi niya sa akin, Joe, yung CR dito. Sabi ko, bakit? Binubuksan ko yung shower, tumataas, namamatay. Pagpapatayin ko, bumubukas. Madali lang yan. Sa pressure lang ng tubig yan. Yun ang sinabi ko sa kanya. Kasi sakop to ng Antipolo, baka malakas yung pressure. Yes, oo. Tapos sabi niya, ang weird. Gumagano siya, ang weird. Tapos sabi ko, sige, pahinga ka na. Matulog ka na. Tapos sabi niya sa akin, sige, matutulog ka, huwag ka na magdamit, magtapis ka lang ng tuwalya, tapos magkumot ka na lang. Ginanong ko siya, sa tabi ko siya. Pero nung kinukwento niya yun, may kutob na ako. Nakatingin na ako na masama doon sa CR. Tapos, kaya ko nakwento yung parang maliit na bintana kung saan nilalagay yung pagkain, tapos bubuksan mo na lang. Yes. Nung bandang madaling araw, nang tulog siya, bubukas sa rayon, inuuntog ng inuuntog. Walang tao. Oo. Yung parang close open. Yes, oo. Yung bubuksan siya, tapos isasarado. Bubuksan, isasarado. Oo. Pero walang tao. Kasi salamin siya eh. Yes, oo. Makikita mo kung may daliri eh. Ginawa ko, binuksan ko yung pinto, tinignan ko yung main door, sarado naman.
Tapos gumagalaw pa rin siya mag-isa. Ginawa ko, nilagyan ko ng, alam mo yung tissue? Yung lalagyan ng tissue, inipit ko sa gitna. Oo. Para di Sabi ko, tumunog na. gumalaw ka pa. Tapos hindi na siya gumalaw. Ayun na. Balik na ako sa bed. Inimas ko yung ulo niya. Sabi ko, tulog ka lang. Babantayan kita. Hindi ako natulog doon kasi alam ko once na matulog ako, may mangyayari hindi maganda. Tapos, ang ginawa ko, pinatay ko yung buong ilaw nung kwarto. Oo. Pero bukas yung ilaw sa CR. Yes. Sarado yung gripo, nakatapat yung balde dun sa drainage. Kasi may ibang drainage, di ba? Yung sumisingaw yung tunog. Yes. So, inarang ko yung balde dun. Nakasarado yung bowl. Tapos, ang ginawa ko, in-off ko yung sa flash. Kasi may switch yun eh. Yung para hindi ko discontinue yung tubig. In-off ko yun. Tapos, binuksan ko yung pinto ng CR. Nakatitig lang ako dun. Alam mo ba yung nakita ko? Yung shower, yung parang cortina sa shower. Yes. Oh. Yung parang dinadara siya nagpapakita dun sa pinto. Parang sumisilip-silip yung shower curtain. Sumisilip siya. Yes. Tapos, ang ginawa ko, tumayo ako sa bed. Nilapitan ko. Oo. Yung shower area na yun, kasi sa loob ng CR, may parang, yung may salamin, tapos may yung cortina pa. Yung parang cubicle lang sa sulok. Nakita ko may babae. Hubotubad. Ano siya? Parang yun nga yung pwesto na parang dudumi ka. Oo. Yes. Oo. Yung naka-crouch na parang... Nakatupi. Oo. Oo, ka-crouch. Nakatupi yung tuhod. Oo. Tapos basa siya ng tubig. Oo. Nung lalapitan ko, sabi niya, may babae dito. Nung palapit na ako, nakita ko yung mukha niya side view. Kamukha niya yung babae na nakahiga doon sa kama. Seryoso? Parang doppelganger talaga? Yes. Tapos yung hindi siya makatingin, pero nakita ko yung side view ng mukha niya, yung pisngi niya, yung ilong niya. Pero butubad din siya, nakatingin lang siya doon sa sulok. Tapos yung parang alam mo, titignan ka lang niya patagilid. Ang ginawa ko na, nagmura ako. Tapos ang paglingon ko dun sa kama, kasi tapat lang ng kama yung yung pinto ng CR. Tinignan ko sa kama. Nandun yung Yung kasama mo. yung partner ko na, yung jowa ko nung time na yun. Pagtingin ko ba, pagbalik ng ulo ko dun sa area, wala na. Yung wala na yung sa CR? Wala na. Oo. Segundo lang yun. Oo. Tapos ang ginawa ko, pumunta ako dun sa kanya. Medyo kabog yung dibdib ko, pero hindi ko pinapahalata. Ginising ko na siya. Sabi ko, tara na, alis na tayo dito. Sabi niya, Joe, inaantok pa ako. Sabi ko, iwanan kita. Ito na. Mabihis ka na ako. Pinuksan ko na lahat ng ilaw. So, yun din yung mga experience ko sa ganun. Walang pinipiling oras, walang pinipiling lugar. Basta Ang parang theory ko dyan, sa akin nag-make sense, nasabi mo nga, pag medyo malapit siya sa main road, hindi ko alam if, kasi again, lumalabas naman sa mga nakakausap ko, sa mga nagkukwento na para magpakita sila, minsan kailangan ng energy talaga para mag-manifest sila eh. Or magpakita or magparamdam and whatever. And feeling ko yung pagiging malapit na sa main road, kasi may kinetic energy ka na iipon dyan. Lahat ng dumadaan na sasakyan eh. Daan-daan. Tas, I'm sure pati yung, again, sexual energy is energy, di ba? Meron rin yan sa loob ng lugar, di ba? So, feeling ko, halo-halo, meron talagang mas makakaramdam ka or mas merong manifestations sa ganyan. Akin lang tinatry ko lang lagyan ng logic yung observation mo na katabi ng main roads, mas merong activity. So, kaya ako nakwento yun kasi parang sa akin napaka-unfair. 2 beses na nangyari sa buhay ko na, ano mo yan, moment ko to eh. Yung parang I'm with someone na, di ba? Yung isa natuloy, pero hindi na naka-second round or hindi naka-third round. Yung isa naman, matigas na yung plug pull ko, hindi ko pa rin nagawa. So, parang bakit ganun? Nagtatanong ko sa sarili mo na, hindi pa natutuloy. Ibig sabihin, wala silang pinipiling oras, wala silang pinipiling lugar. Kung gugustuhin nila magparamdam or gusto ka nilang gambalain, kaya-kaya nila. Oo, walang Walang excuses na araw. Walang excuses na oras. So, yun yung mga kwento ko na, yung kwentong kama na kababalaghan.
Ay, parang gandang title nun DJ Joe Kwentong kama. Joke lang dahil isipin ko kung tama. Pero nanonote ko lang sa sarili ko yun. DJ Joe, maraming salamat ulit sa pag-share ng iyong experience. Meron pa naging kwentuhan. Di ba? Nagkaroon pa tayong kwentuhan pagkatapos ng episode. And ayun na, hindi ko na malabas yun kasi baka maban na tayo. Sa Spotify at YouTube. Ayan na nga. Alam ko naman, DJ Joe, matagal mo na sinabi na nakaabang yung mga fans mo. Yung mga listeners mo nakaabang itong short episode na to. So, ayan. Sana na-appreciate ng mga nag-intay sa kwento ni DJ Joe. Kung ikaw yung nakasama ni DJ Joe sa experience na yan, Madam, kung ikaw ito, inform lang kita na simula nang nakwento to ni DJ Joe, mini-message ako niya, sabi niya, Direk, siyempre di ko kaya boses ni DJ Joe, sabi niya, Direk, hindi ako makatulog kakaisip sa kanya. DJ Joe, ginaya ko ng boses mo Hindi ko kaya yung boses ni DJ Joe. Pero ilang beses, ayoko syempre screenshot yung habang usapan namin DJ Joe. Pero sabi niya, hindi daw siya makatulog. Iniisip niya si Madam, kung ikaw yan. Ayan na nga, pinalitan ko yung, kasi sinabi ni DJ Joe yung actual name mo. Or kung ano yung pagkakilala niya sa'yo. Sabi ko, DJ Joe, mawawalan ka ng pag-asa kung iiwan natin ang name na yun. Kaya, pinatungan ko ng ibang pangalan, di ba? Pero kung Madam, kung ikaw yan, sana bigyan mo pang chance si DJ Joe. Hindi siya makatulog talaga. Hindi ko nga alam ngayon kung nakakatulog na si DJ Joe. Pero weeks after that recording, sabi niya, Direk, naiisip ko pa rin siya. Naiisip ko pa rin siya. So, hindi daw siya makatulog. Maawa na kayo. Ayan. Kung nagtataka ka, kung sino ba tong si DJ Joe, ayan, isa siyang past guest. At may dalawa siyang episode kung saan marami rin siyang na-share na experience niya sa kababalaghan. Ilalagay ko yung links sa description or show notes ng episode. Walang ganito, huwag kayong mag-alala. Kung ang kwentuhan sa podcast ay kadalasan first-hand experiences with the paranormal. So yun yung kwento ni DJ Joe. Ito lang naiba. Kaya sabi ko, DJ Joe, bagay ito sa February, no? Sa buwan ng mga puso. So ayan, ngayon yan. Merong ring TikTok si DJ Joe. Hanapin nyo na lang siya. Baka may dagdag pa siya mga kwento. Baka may follow-up story si DJ Joe. May follow-up story na ba to? Curious rin. Ako curious rin. May follow-up story to. So hopefully, para kay DJ Joe sana mag-reach out si girl, si Madam. And ayun. Kung mag-reconnect or something or kahit magkausap lang sila, diba? Baka naman makatulog na si DJ Joe. Okay. Ayun nga, sabi ko nga serious siya. Hindi siya makatulog na. So kung first time mo nakikinig sa podcast dahil sa episode na ito, sorry na lang kayo. Hindi ganito ang mga kwentuhan. Hindi ganito ang mga kwentuhan sa podcast regularly. Ang Paranormal Podcast ay koleksyon ng mga first-hand experiences sa mundo ng paranormal. Ng mga multo, elemento, aswang, alien, at iba pa. And ayun nga, wala dito yung kadalasan yung mga ganitong kwento. Kung meron man, ayan, lalabas natin as sensual horror. Kung gusto nyo ma-update, kung may bagong episode, of course, type nyo ganitong kwentuhan, mas maiging mag-subscribe sa podcast. Mahanap ang podcast sa YouTube, Spotify, Facebook, Twitter, X, Apple Podcast, and TikTok. New episodes every Thursday, 1:37 p.m. sa YouTube, and sa sunod na linggo naman, Tuesday, 7 p.m. on Spotify. So, nauuna ang release natin sa YouTube ng 5 days. Kaya subscribe na. Again, mag-skip muna tayo sa comments for this episode. Medyo busy talaga sa life. Pero next week, meron na yan, promise. Nag-iipon na ako ng mga comments na i-mention ko. Kasi kailangan ko basahin, kailangan ko analyze, kailangan ko maghanap ng sagot, diba? So, ayan, it takes time. So, of course, before we end the podcast, magpapasalamat na ulit ako at mag-shoutout sa ating paranormal Patreons and YouTube members. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you, April, Arian, Biker Mama, The Count of Monte Cristo, J3, Laura, Gracie, Yad, Emrys, Hotaru, Mark, John, Jan, JRS, Des, Anoni Famous,
Mary Grace, Leah J, Chris, Joe, Erica, Jella, Aimee, Ready Set, Jervy Nakamura, Gray Creek, 676, Rexon, 1231, JXLLXCX. Maraming salamat. If you want to support us via Patreon, there's a link in the show notes. There are perks to supporting us on Patreon. Of course, the same perks apply on YouTube members. Naka-list naman yan kung ano yung makukuha niyong benefits or perks, kumbaga. So thank you very much for all your support. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Please stay safe.